Sir Dindo, nakwento niyo rin po sa staff ko yung mga marriage scam. Yes. Maari niyo po bang ikwento iyan sa komite at kayo ba mismo ay kayo rin ba nakaranas nito? Yes po. Yes po. Mhm. Ang nangyari po kasi, Madam Chair, nung ako'y na-convert noong 2012, yung aking pong, actually girlfriend ko siya pa noon, nagpunta ng Hong Kong. So mayroon akong 2 children na napadala sa Davao. Nag-request ako na padala sa Davao noong 2012. Nitong 2013, may lumapit sa akin kung pwede, kasi citizen na po ako ng Canada nung time na yon. So sabi nila, pwede ba Brad na ganito? At unang-una, binigyan mo na ako, Brad, dito sa Kingdom, obedience without questioning. Opo, Madam Chair. Magandang umaga po, Madam Chair. Magandang umaga po. Ayan, nakikita din Magandang umaga namin kayo. Salamat po. For the record, Sir Dindo, kino-confirm niyo po ba na yung video na iyan ay kayo, na binigay niyo yan ng kusang loob at pinatutotohanan yung lahat ng sinabi niyo doon? Ako po yan, Madam Chair, at hindi po ako nabayaran, Madam Chair. Okay. Hindi ako binayaran. Walang nag-alok sa akin ng bayad, Madam Chair. Ako po yon. Okay, salamat po. Sabi nyo dun sa video, pinagbintangan kayong magnanakaw. Has a Opo. case ever been filed against you, whether doon sa Canada or dito sa Pilipinas? Ganito po yon, Madam Chair, nung pagkabanggit nila dyan sa Give Us This Day nila, National TV pa yon, nanahimik po ako. Ngayon, ang nangyari po dyan, sabi ko, kung meron man kayong alam na inutangan ako, inaskam ko, paki-submit po ninyo ang inyong claim sa small claim dito sa court ng Canada. Kasi meron mga small claim dito. Meron mang large claim. Small claim is between, sabihin mo na 1,000 to 5,000. O ang big claim siguro mga milyones. But never one of them went to the court because they have no evidence na nagnakaw ako. Okay. So wala pong kaso sa inyo sa small claims court dyan sa Canada. Wala rin pong kaso laban sa inyo sa korte dito sa Pilipinas. Yan ang hindi ko po alam, pero so far wala man po akong naratanggap na subpoena or ano man po, wala man po. At siguro pag may natanggap kayong subpoena, mag-a-appear kayo, ano? For sure po. Kasi wala akong kasalanan po Bakit ako magtatago? Wala naman akong kamalian. Maganda po yun. Maganda po yun. Opo, Harapin pag ko may po, kaya nga po, subpoena, opo, pag may subpoena at walang kasalanan, lalong mag-a-appear. Yes po. Okay Yes. po. Malinaw po yun. Ngayon po, Sir Dindo, pwede niyo po bang ipaliwanag itong dokumento sa amin? May ipa-flash po kami sa screen. Dokumento mula sa Canada. Sorry? Particularly mula sa CRA o yung Canada Revenue Agency. Opo. Hindi pa man po siya nag-appear po. Ipaliwanag ko na po, Madam kahit Chair. po sa amin. Ipa-flash pa lang po. Opo, thank you po, Madam Chair. Noong pong ako'y kinuha nilang Executive Director noong 2016, sa kasalukuyan na po silang lumalaban sa ganyang problema. Kaso hindi nila alam kung paano harapin. So ngayon po, hinire po nila ako kasi meron man po tayong konting kaalaman din. So sabi ko, sige, tulungan ko po kayo. So tiningnan ko kung ano talaga ang issue. Ang unang issue, bakit pinadala ang pera sa isang proyekto na ang proyekto tapos na. So question ito ng CRA. Ako mismo ang nagpaliwanag din. I mean, hindi pa ako nagpaliwanag, kundi tinanong ko itong particularly po si Rose Di Magnaong na in charge sa CGF dyan sa Pilipinas, pumunta sa Canada, tapos pinaliwanag nila sa akin kung ano talagang case. So yung tubo na mga binibili nila, kung sa baga, dinastusan daw ng KOJC, kaya po pagkatapos ng naging official na ang CGF sa Canada, kumuha ng pera ngayon at pinadala doon. Which is, hindi ako nagkamali, is 44,000 Canadian dollars just for pipings. Pipings lang po ito. Kaya napakalaking pera ang napadala. So ibig sabihin po, Sir Dindo, 2016 pa lang, may duda na mismo itong Canada Revenue Agency sa Children's Joy Foundation. Yes po.
Yes po. Mm. Yes po. Okay. There has been a lot of violations. Actually po, violations po talaga. Hindi lang po siya yung duda, kundi po violations that are being stipulated that you have violated these laws, these charitable laws. This is what you have violated, which is, I think, 4 of the violations that they have made there. But we were not able to give a satisfactory answer. It's because when I was there, I tried to change the culture. Kasi the culture is whenever Pastor Apollo Sikibuloy will say, I need this, they have to send it kahit na walang project. So sabi ko, hindi natin pwede gawin yan mga kapatid. Ayon sa alintuntunin ng Canada Charitable Laws is gumawa muna kayo ng proyekto, makipaggawa kayo ng MOA agreement, then sabihin nyo magkano bang funding, pagkatapos ng funding, padala natin. Hindi lahat muna ha. Kasi sa kanila, lahat talaga. Ipadala natin unti-unti as the project progresses. Right. So, may Hindi yung taga-Canada, tapos na yung proyekto. Opo, dadalaw mo na yung taga-Canada, o kumusta na yung project ko? O, sige, ipadala namin yung sunod na release para na matapos nyo. Ay, hindi po diyan sa kanila, hindi. Labas mo na si pera. Wala ang project. Doon po ako nagtatanong. Parang ghost project. O, pero in fairness naman po, nung ako po'y humawak dyan at kasama ko si Rose Di Magnaong, kasi nakita ko po sa lahat ng administrator niya po, in fairness po si Rose Di Magnaong, yan lang po nakita kong administrator na makatao, na totoo kong nakitang makadiyos, na maganda makipagrelasyon. Nakaproyekto kami dyan ng shelter, ang tawag residential home sa Indangan. Ang unang project po niyan, Canada po na project po yan. So yung project po na yan is 1.4 initial doon sa una naming pagtingin sa proyekto. 1.4 lang po. Pagdating ng naitayo po yan, mayroong pinagiba po si Pastor Apollo Sikibuloy. Kasi hindi niya nagustuhan ang struktura. Ganyan po yan si Pastor Apollo Sikibuloy. Once hindi niya gusto, kahit na dugot pawis ng tao ang ginamit sa project na yon, ipagiba niya. So pinagiba, naging umabot po yan ng 1.7 Canadian million dollars ang project. Wow. Diyan sa Indangan po yung 4-story na building. Ito po ba yung subject yung nakita nating 2016 Notice of Intention to Revoke Accreditation or Yes iba po, pang proyekto? Yun po yung subject po. nung Yung project po, iba pa. tapos na po yung project. Tapos na. Yan pong Okay. pagsara, Sa Indangan. meron na pong intention pero sinara po sila nung ako'y umalis na. Okay. 2021 So yung na po. 2021. So yung Notice of Intention to Revoke 2016, talagang tinuloy na yung pag-revoke Yes. 2021. Yan po. All Yan right. po. Pero umalis pa ako sa kanila sa CGF 2019. 2019. Pero naka-address pa rin sa pangalan ko yan, even though sinabihan ko ng CRA, I'm no longer connected with them. Okay. And then, Sir Dindo, nakwento nyo rin po sa staff ko yung mga marriage scam. Yes. Maari nyo po bang ikwento iyan sa komite? At kayo ba mismo ay, kayo rin ba nakaranas nito? Yes po. Yes po. Mhm. Ang nangyari po kasi, Madam Chair, nung ako'y na-convert noong 2012, yung aking pong, actually girlfriend ko siya pa noon, nagpunta ng Hong Kong. So mayroon akong 2 children na napadala sa Davao. Nag-request ako na padala sa Davao noong 2012. Nitong 2013, may lumapit sa akin kung pwede, kasi citizen na po ako ng Canada noong time na yon. So sabi nila, pwede ba Brad na ganito? At unang-una, binigyan mo na ako, Brad, dito sa Kingdom, obedience without questioning. So sabi ko, siyempre ang mga anak ko nasa Davao na, nung pagkasabi sa akin na pwede ko ba daw pakasalan kasi mapapaso na yung visa. Actually, medyo nahirapan ako kasi ang dami na nag-alok po sa akin may 20,000 hindi galing sa kanila, tagalabas pa lang. Mayroong galing sa Spain, sa Mexico, may nag-alok sa akin outside to sa Kingdom. Hindi ako pumayag. Dito sa kanila, libre na nga. Pagkasabi nila, siyempre naisip ko, nandun yung 2 anak ko, parang utang na loob ko ito. Alam mo yung utang na loob talaga? Hindi na nagkakamali ang Pilipino sa utang na loob Yan tayo nagkakamali sa mga desisyon Paano kaya? Sige, mag-uuna rin ako. Nag-uupo ako. Pinakasalan ko po yung babae na para kami lang naglalaro doon sa kanilang kapilya. Naglagay ng plastic na bulaklak, kunwari, ni sa pisgi para kiss the bride. Then after that, legally po kami naging
married. Kasi divorce po ako during that time. So after po ng legal marriage, nag-isip na Sir ako kasi Dindo, sabi ko, naglalag po yung signal nyo. Pero ayan, parang umokay na po. Pwedeng Apo, sige. pakiulit yung part na sinabi nyong nagpakasal kayo dun sa babae. Yeah, nagpakasal po ako sa isang worker na mawawala na po ng visa para lang po Oo. magkaroon ng permanent residency dito sa Canada. So mangyari po, dahilan po ako'y talagang naturuan ding sumunod po ako. Nagpakasal at nagkaroon po ng babae. After that, nagkaroon siya ng permanent residence at siguro citizen na siya by this time. Then, nag-divorce po ako, nagalit po yung pinagsalatian po ako ng administrator na si Mariteo Canada, bakit ko daw dinivorce? So, nagbiro nga po ako, bakit meron pa po bang susunod na pakasalan ako? Pakasalan ko. Wow. May So ganun kasi po ba? ngayon, Madam Chair, idagdag ko lang po to, hindi lang po Oo. akong biktima. Meron pong kulang-kulang 100 na kasalan po dito sa Kingdom ni Pastor Kibuloy na puro peke. Dito lang po sa Canada ha. Si Mariteo Canada, kinasal din po yan sa isang niyang worker dito. Madami po yan. Dandy Kabahog, yung Ferdinand Kabahog po, kinasal po din yan dito ng puro mga peking kasal. Meron pong Jeremiah Carion. Yan po yung mga peking kasal. Ang pinagmamalaki pa nga ni Jeremiah, hindi lang daw isa ang kanyang peking kasal. Oh, wow. Para lang po ang isang worker. Nagtaka nga po ako bakit, ito pala, dito sa Canada, once ikasal ka, pwede ka mag-change ng family name in favor of whoever is we want a family name is. Siguro po doon niya binago ang pagiging Carion. Nung nagpakasal siya kay Elizabeth, Carion Canada. No, Elizabeth, Deles Carion. Elizabeth Delis Carion, yung una niyang pinakasalan dito. Siya dating administrator dito sa Canada. Elizabeth Delis Carion. So you can actually choose your wife's family name to be your family name na. Sorry, sinong nagpakasal kay Elizabeth Deles Carion? Si Jeremiah Carion. Ayun, Jeremiah. Naging Carion Okay ang family name niya. Okay po. At yung Mariteo, Canada, sino naman po siya? Siya po yung administrator at president nung ako po umalis ng 2019. Siya po, I think until now, she is also the administrator, pati po ng Australia. Okay. And nakakabigla yung bilang na sinabi nyo kanina, Sir Dindo, na may personal knowledge kayo ng higit 100 fake marriages dyan sa Canada para lamang magkaroon ng visa, magkaroon ng permanent residency at eventually maging citizen dyan po sa Canada. Yeah, most likely po. Most likely kung bibilangin mo yung workers niya na wala ng status. Kasi more or less ang workers nung ako'y panahon na nandyan pa ako sa kanila. Kasi ako rin na nagtitraining ng mga workers para mapaayos ang kanilang operations. Kulang-kulang po 200 ang workers. Okay. Na pinapadala na either tourist or meron ng status dito. Pero ang may status na dito, yun na yung magiging leader tulad ni Dandy Kabahog. Yan. Ito po bang lahat ng na 200 workers na train nyo, na tulungan ninyo, lahat po sila ay pumasok sa marriage scam or yung mga kalahati, yung more than 100? Maybe lesser po ng 100. Hindi ko po masasabing 100. Kasi during the time na nandun po ako, sa aking bilang lang po is already, is already almost 50 na po that was 2019. 2020, 21, 22, 24. So, and he has been doing that modus operandi all the while para nga magkaroon ng status yung mga walang status dito. Okay. Maraming salamat po, Sir Dindo. You're welcome po. Pwede po kayong magstay on kung may dumating pang mga kasama ko sa Senado na maaari pong may tanong sa inyo. Pero ngayon pa lamang maraming salamat po. And I'm sorry also you had to go through that painful experience. Salamat po. Sige po.